Isang napakagandang balita ang gumising sa mga Pinoy boxing fans matapos magningning ang ating kababayan na si Jabrio Benito, ang bagong alaga ng legendary trainer na si Freddie Roach sa kanyang pinakahuling laban sa ilalim ng undercard ng FA Ajagba kontra Charles Martin. Bago pa man tumunog ang unang bell, malinaw na underdog si Benito sa mata ng marami. Mas paborito ng fans at mga analyst ang kanyang katunggaling si Abel Mejia, isang boksingerong may malinis na record na 10 wins at 7 knockouts, walang bahid ng talo. Bagamat undefeated din si Benito na may 6 na panalo, mas kilala at mas may bigat sa papel ang pangalan ni Mejia, kaya natural lang na mas doon pumusta ang karamihan. Ngunit sa loob mismo ng lona, ibang kwento ang isinulat ni Benito. Sa ikalawang round pa lamang, laking gulat ng buong arena nang pabagsakin niya si Mejia sa isang malinis at matalim na suntok. Hindi pa man nakakabawi ang kalaban, muling umulan ng matitinding atake pagpasok ng ikatlong round na nauwi na naman sa isa pang knockdown. Kahit pilit na tumayo si Mejia, kapansin-pansin na wala na sa ayos ang kanyang balanse at tila nanginginig na ang kanyang mga tuhod. Dahil sa malinaw na peligro sa kalusugan ng boksingero, napilitan ang referee na ihinto na ang laban. Sa ganitong paraan, nakuha ni Benito ang panalo via third round technical knockout, isang napakalaking statement win para sa kanyang batang karera. Dahil sa panalong ito, umangat na ngayon ang record ni Benito sa 7 panalo na may 5 knockouts, nananatiling undefeated at mas lalo pang tumibay ang kanyang pangalan bilang isa sa mga dapat abangan na Pinoy prospects. Samantala, si Mejia naman ay unang beses na natikman ang pait ng pagkatalo sa kanyang professional career. Isang paalala na kahit gaano kalinis ang record, isang suntok lang ang pagitan ng panalo at pagkatalo sa boxing. Sa kabilang banda, habang sariwa pa ang ingay ng panalo ni Benito, umiinit naman ang usapan sa welterweight at junior middleweight scene. Bagamat kamakailan lamang ay nasungkit ni Devin Haney ang WBO welterweight belt laban kay Brian Norman Jr. noong buwan ng Nobyembre, lumalakas ngayon ang bulong-bulungan na posibleng umakyat siya sa 154-pound junior middleweight division. Ang dahilan ay ang namumuong bangayan nila ng kasalukuyang unified WBO at WBA champion na si Sebastian Fundora. Sa ngayon, nagpapalitan ng maaanghang na salita sa social media ang nagaganap, kung saan hindi nagustuhan ni Haney ang mga patutsada ni Fundora na tinawag pa siyang diva at iyakin, at sinabing nagsumbong pa umano ito matapos ang knockdown kay Ryan Garcia. Dahil dito, diretsahang hinamon ni Haney si Fundora at sinabi na mas mainam pang tapusin ang usapan sa ibabaw ng lona kaysa sa social media. Ayon sa kanya, handa siyang umakyat sa sariling dibisyon ni Fundora upang patunayan ang kanyang sarili. Sa panig naman ni Fundora, sinabi nitong kung hindi matutuloy ang unification fight niya laban sa IBF champion na si Josh Kelly, open siyang harapin si Haney upang tuluyang tapusin ang issue at ayon sa kanya, ibalik ang kumpiyansa ni Haney na nasira matapos ang laban kay Garcia. Samantala, sabik na rin si Ryan Garcia para sa kanyang nalalapit na laban kontra sa WBC welterweight champion na si Mario Barrios na gaganapin sa Las Vegas, Nevada. Hindi maitago ni Garcia ang kanyang emosyon nang aminin niyang isang pangarap ang matupad na maging main event sa T-Mobile Arena. Ayon sa kanya, noong 8 taong gulang pa lamang siya ay 2 oras lang ang layo niya sa lugar na iyon at ngayon ay siya na mismo ang magiging bida sa pinakamalaking entablado. Para kay Garcia, ito ay patunay na sa pagsunod sa pangarap, pananalig sa Diyos at patuloy na pagsusumikap, darating din ang tamang panahon kung saan ang lahat ay mapupunta sa nararapat.